Bagyong Juan. Pero ang mga binagyo ng Ondoy sa Marikina, naghahanda pa rin, pati po ang MMDA. Nakatutok si Jamie Santos. Hindi pa rin makapaniwala si Anita Santos na nahakbang niyang bubong na ito patawid sa tatlong palapag na gusaling ito nung kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Mangiyak-iyak pa nga siya nang ikwento ang nangyari. Nanay ko ganun. Natrap po kami sa itaas. Wala na kaming choice talaga nung araw, mabuti na lang at meron naman isang nagandang loob na sumigaw bigla. Hindi ko nga ako naisip na meron pala kaming tatakbuhan dito. Kaya ngayong may bagyo na naman, naghanda na siya ng mga container ng tubig na maaaring gamiting pampalutang kapag bumaha. Handa na rin ang kanilang mga damit, tuwali at kumot, pati ang radyo na may kasamang flashlight na debaterya. Binabalitang na super na ganon. Kahit na paano kailangan makapaghanda kami. Hindi naman wag na nating antayin na kung kailan yung oras na talagang malakas ka sa wala ka na rin may safety na. Hindi na rin nagbabakasakali ang mga residente sa Provident Villages. Ang ilan, nagpagawa pa raw ng sariling bangkang magagamit sa paglikas. Ano na nga kaming nag-try nito, mga 8 na. Relatively, malaki naman yung katawan ko. Kasya kami rito, 8. Saan niyo po ito? Diyan sa ilog. Lumutang naman. Lumutang. Mataas pa nga eh. Ready na rin ang mga gamit ng Marikina Rescue 161. Namigay na rin sila ng mga leaflet na naglalaman ng mga paalala at payo kung ano ang mga dapat dalhin at gawin. Ang Oplan Unos ng MMDA handa na rin. 3 ang alert level sa ilalim ng Oplan Unos. Itataas ang yellow code kapag may namataang low pressure area. Kasabay nito, ihahanda ng MMDA ang lahat ng units at gamit nito. Gagamitin naman ang blue code kapag tuloy-tuloy ang malalakas na pag-ulan. 30% ng buong puwersa ng MMDA ang ide-deploy sa mga apektadong lugar. Itataas naman ng red code kapag may signal number 2 pataas. 50% ng lahat ng teams ng MMDA ang ide-deploy. Ang natitirang teams ilalagay sa full alert. Ang ating panawagan po rito ay maghanda tayo sa ating mga tahanan. Mag-imbak po tayo ng sapat na tubig at pagkain. At nananawagan po muli tayo dun sa may mga malalaking billboards na alisin muna yung mga billboards. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. 11 probinsya ang pinangalan ng landslide-prone area sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau. 7 sa mga probinsyang ito ay nasa Northern Luzon, ang Abra, Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Benguet at Nueva Vizcaya. Kabilang po yan sa mga lugar na posibleng makaramdam ng epekto ng paparating na Bagyong Juan. Delikado rin sa landslide ang mga probinsya ng Marinduque at Catanduanes, gayon din ang Cebu at Southern Leyte. Marami ring mga landslide-prone na barangay ang makikita sa Northern Luzon, kasamang Pangasinan at Nueva Ecija. Gayon din po sa mga probinsya sa Bicol gaya ng Camarines Provinces, Catanduanes, Albay at Sorsogon at maging ang Northern Samar. Ito po ang mga probinsya sa silangang bahagi ng bansa na madalas daanan ng bagyo. Mga probinsya naman po sa Central Luzon ang kabilang sa mga lugar na madaling bahain, kasama dyan ang Metro Manila. Bahain din ang Ilocos Norte, Oriental Mindoro at North Cotabato at Maguindanao sa Mindanao. Isang security guard ang nagsoli ng 20,000 pisong nakita niya sa isang ATM ng isang bangko sa Blumentritt sa Maynila. Kwento ni Noel Salinas, magwi-withdraw sana siya ng pera noong Martes sa ATM, pero nakita raw niya ang pera sa ATM cash slot at minabuti niyang lumapit sa pulis para maibalik ang pera sa may-ari. Hindi raw niya pinag-interesan ng pera kahit kailangan daw niya ito para sa may sakit niyang asawa. Hindi ako sanay na kumuha ng hindi perang akin. Saka siya pa may trabaho naman. Dahil ipinagdiriwang ngayong araw ang World Bread Day, ang ilang panaderya namigay ng discount at libreng tinapay. Nakatutok si Micaela Papa. May 5% discount ang ilang bakery ngayong World Bread Day. Ang ube loaf na karaniwang 120 pesos, 112 na lang. Ang ensaymada na dating 14 pesos, 30 na lang. At kung dati 32 pesos ang paborito nating monay, ngayon 30 na lang. Siyempre malaking discount yun para makakabili pa ako ng iba. Dapat araw-araw na lang, 5%. Mamimigay naman ng libreng tinapay ang ilang grupo ng panadero sa mga paaralan, kulungan at depressed areas sa ilang lugar sa Metro Manila at sa mga probinsya. Meron ding workshops para hikayatin ang mga maliliit na panaderya na magtinda ng healthy bread. World Bread Day para i-promote sa mga Pilipinos lalo na ang pagkain ng breads ng iba't ibang klase ng tinapay. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.
Ipinagpaliban muna ang paglalabas ng report ukol sa pagsabog sa huling araw ng bar exams noong September 26 sa Taft Avenue sa Maynila. Kasama ngayon sa may iniimbestigahan ng otoridad ang video ng isang lalaki nakasuot ng uniforme ng Bureau of Fire Protection. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Sino ba ang makakalimot sa mga eksenang nakuna ng ilang saksi ilang sandali matapos ang pagsabog sa huling araw ng bar exam sa Taft Avenue sa Maynila? Pero bukod sa mga kuhang ito, isang video pa raw ayon sa 4 na source ng GMA News mula sa MPD at NBI ang hawak ngayon ng mga otoridad. At bahagi raw ng videong iyon, ang screenshot na ito ng isang lalaki na naka-uniforme ng pang Bureau of Fire, may kausap sa telepono at tila may hawak na bagay. Ayon sa hiwalay na source ng GMA News mula sa BFP, hindi raw kabilang sa anumang unit nila ang lalaking ito. Kaya ipinagtataka nila kung bakit nasa blast site siya ilang sandali matapos ang pagsabog at bakit nakasuot siya ng uniforme ng opisyal. Ayon sa MPD, mga pulis mula sa MPD Station 9, SWAT, EOD at ilang bumbero at taga-NBI CTU ang mga unang rumisponde sa blast site. Ipinakita namin ang litratong nakuha ng GMA News kay MPD OIC Police Chief Superintendent Roberto Rongavilla. Pero as far as the MPD is concerned, is that? Pinakita ko yan sa mga ano natin yung mga matatagal na rito. Actually, isa yan sa naging agenda ng panel. Yung tao na yan kung bakit nandyan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bago pa man magsimula ang pinakabagong programa ng Kapuso Network na Beauty Queen, bumisita na ang ilang membro ng cast nito sa Davao upang personal na imbitahan ang mga kapusong Davaoenyong panoorin ito. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Napuno ng kantahan at sayawan ang Kapuso Mall Show sa Davao kahapon. Tinatayang 3,000 fans ang dumagsa sa SM Davao para makita ng personal ang kanilang mga paboritong artista. Ang hosts ng event, mga homegrown talent na sina Christine at Crystal Gonzalez at Chuck Ali. Nagpakita ang gilas din ng ilang sikat na banda at dance groups doon. Mas nagpaningning sa mall show ang mga bida ng pinakabagong programa ng Kapuso Network na Beauty Queen na sina Katrina Halili at Luis Alandi. Si Katrina, excited na raw sa kanyang role bilang si Dorcas Vivas. Ako yung laging outcast, ako yung ugly duckling, ako yung baduy-baduy at first. At isa raw sa mga dapat abangan sa story ay kung papaano siya makakasali sa Binibining Isla kasama sinang Iza Calzado at Maggie Wilson. Sana po, supportahan niyo po Beauty Queen po sa Lunes na po pagkatapos po ng Illumina. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Angelina Jolie pinagbawalang mag-shoot ng pelikula sa Bosnia. Stay tuned for that. Susunod. Pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila hindi dala ng Bagyong Juan ayon sa Pag-asa. Lea Salonga tutulong sa anti-hunger campaign ng United Nations. At Christmas gift ideas na patok sa mga dayuhan, likha ng mga preso. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.